sent me down to my knees. In the Lord's presence I will then tarry, waiting for victory. As I look upward into His glory, troubles all fade from view. When a sweet voices shall rejoice, I'm watching over you. I have a heavenly Father watching over me each day. Oh, I have a heavenly Father watching every step I take. I will not tremble in the dark shadows when I can't see my way. Oh, I have a heavenly Father watching over me each day. Traveling over the hills and mountains, I am led by His hand. When I am thirsty, He is my fountain in the dry desert land. Crossing the troubled waters, He is with me, walking on every way. He's loving so much, it's easy to trust in simple childlike faith. I have a heavenly Father watching over me each day. Or I have a heavenly Father watching every step I take. I will not tremble in the dark shadows when I can't see my way. For I have a heavenly Father watching over me. I have a heavenly Father watching over me each day. For I have a heavenly Father watching every step I take. I will not tremble in the dark shadows when I can't see my way. For I have a heavenly Father watching over me each day. For I have a heavenly Father watching over me each day. I have a heavenly Father. Praise God. Happy Father's Sunday. Welcome mga fathers. Dapat masayod ta unsa ta ka importante sa atong pamilya. Amen. Dapat masayod ta na. This morning, siyempre, atong isgutan si kinsa man? Si Papa. Are you ready? No, ready na ba mga Papa? This is success number 72. Success number 72. And the title of our message this morning is Success Begins When You Believe in God, Part 3. Ikatulo. And I do not know until asa ni kay daghan kaayo mga kaigsunan ni mga story diri sa Bible na makuhaan gyud natog lesson nga ang success magsugod gyud sa dihang mutuo ta. All right? And now we are going to talk about Abraham. Amen. Abraham. He is the father of all nations. Laliman kag unsay title niya sa Bible mga kaigsunan? Gibless siya sa Ginoo to become the father of all nations. Praise the Lord mga igsoon. Natay Abraham. Open your Bible please to the book of Genesis chapter 15. Genesis chapter 15, we will read all together verse number 6. Verse number 6. Kanusa si Abraham gipanalanginan sa Ginoo. Dungan na ito sa pagbasa. Ang verse number 6, go. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. He believed in the Lord, mga kaigsunan. So, muna ito isgutan karon
sa dihang nituo si Abraham sa Ginoo, unsay nahitabo sa iyang kinabuhi. Magampot ta, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless all the fathers, that we could learn a great lesson this morning, O God, sa dihang maminaw mi sa imong mensahe, tudloi ang matag usa ka amahan karon, so that we could be able, Lord, to apply it sa among kaugalingong family and to honor your name sa dihang mga lagad minimo, Lord, ikaw gyud ang makita, and even sa among pagpanginabuhi sa kalibutan, makita ka sa among kinabuhi, Lord, and we could lead our family also to be close to you. Please use me, empower me once again to preach your word, O God, with boldness and power. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, Abraham ang ato isgutan karon. And atong sugdan, mga igsoon, kanusa gi-bless sa Ginoo si Abraham. So, let's go through the points sa atong message. Number 1, Abraham believed in God. Diha na to makita ang pagsugod sa pagpanalangin sa Ginoo kang Abraham when he believes in God. Sa dihang nituo siya sa Ginoo, ang Ginoo, mga kaigsunan, nagsugod og panalangin niya. Lalimad ka unsa nga klaseng pagtuo ang gihatag sa Ginoo kang Abraham. No question asked. Di man nato malikayan, mga kaigsunan, nga sa diha makadungog ta, istoryahan ta, unya murag imposible, murag tag, adi lang ko eh. And sometimes we agree to disagree. To make the long story short. Para di na ta maglalis, para mahuman niya ito istorya, okay? Muna kasagaran sa mga member, amen, tapos. No, gihimo ang amen para padayon, pastor, amen, padayon, para mahuman na ta dayon. But our amen is not I agree and I will obey. Dili maoy meaning sa atong amen. Ang amen nato is para mahuman na niya dayon, tapos mangulit na ta. Lahi si Abraham. When he said amen to the Lord, he really believes in God and he really want to obey God. Now we can see it in verse 1 to 6 sa atong chapter, sa Genesis chapter 15, 1 to 6, mga kaigsunan. 1 to 6. Listen to what the Bible says. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Pagkaninduta, igsoon, ako ang imong taming o ang imong reward. Great, exceeding great reward. Muna kita, mga Kristohanon. Hello? Sa dihang naluwas ta, manununod sa ta, pareha ni Abraham. Ug unsay promise, panalangin sa Ginoo kang Abraham, we are the extended generation. Amen? Gi-promise pod sa Ginoo nato, mga igsoon. And as God told Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Ato pod ning i-claim, mga kaigsunan, this morning. Ato pod ning i-claim. Verse number 2, And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Unsa man blessing imong giingon, Lord? Wa mo ko'y anak. So makita na to nga dunay sitwasyon sa kinabuhi ni Abraham, mga kaigsunan, nga murag dili siya makarecognize sa blessing nga giingon sa Ginoo. Pero tanawa ha, ato'y padayon. And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. So naay na tao, pero dili iyang anak. Naay na tao sa ako ang kanang kabanay, mao'y mahimo na kong heir. Pero sa gingon sa Ginoo, And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, for he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Diha na matest ang iyang
faith sa Ginoo. Pila na edad niya mga kaigsunan, wa pa siya anak. Are you listening? 90 plus, wa pa'y anak. So, giingnan siya si Ginoo, panalanginan ta ka. Igsoon sa panahon nilang Abraham, kuan kay na, stricto kayo i-consider nga di jud ka blessed if you have no children. Sa panahon nila. Karon, mo nagingon ni Abraham, unsa may imong giingon ako Lord nga blessing, wa mo ko'y anak. Alright, so giingnan siya si Ginoo, naalagi ka, dili ka lang naadiha sa imuhang balay, unya dili imong anak, di na mo imanununod, tagaan tikag anak. Alright? Unsay gingon si Ginoo day niya to test his faith. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. A test of faith. Now, he believes in God, the Bible says, mga kaigsunan. Pero, sa dihang ingnon ka at the age of 90 plus, ingon anak kadaghan ang imong kaliwatan. Can you believe? Will you be able to believe? O kung ikaw ang amahan karon, ako ikaw ang lalaki karon, unya taas-taas na imong edad, niya ino kas Ginoo, hangad sa langit, ipam bituon. Ingon anak kadaghan ang imong kaliwatan. And you don't even have one child. Makatuo ka kaha sa giingon sa Ginoo? No, tara. Verse number 6. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Di rin ni gawas ni nga verse. Unsa may gibiliban nga ang akong kaliwatan sama kadaghan sa bituon. Unya nubintaan Dios nako. Praise the Lord. Nya kita magduda pa ta sa Ginoo mga kaigsunan nga panalanginan kaniya kung ikaw magdakag bunga. Ang gipangayo sa Ginoo nimo pagdaog bunga nga magpabilin. Unya sa diyang nabuhat na nimo pangayo bisag unsa kay panalanginan ta ka. Pero ang mga Kristohanon wa katuo. So kung kani nga gituhuan ni Abraham was counted for him for righteousness, kining atua mga kaigsunan nga mando sa Ginoo nga magdatag bunga nga magpabilin nga mahimo natong kaliwatan diha sa espirituhanon, unsa man asa man na count sa atua? The opposite of righteousness. So therefore I conclude, karon panahon na mga kaigsunan, ang generation sa mga Christians mostly unrighteous. Dili tarong ilang kinabuhi at tubangan sa Ginoo. Nga naman, wa man ta katuo sa gingon sa Ginoo. Instead, mangita og kalag ang mga Kristohanon, unya tudluan sa pulong sa Ginoo para mahimog ka pamilya sa Dios. Unya, panalanginan na ka sa Ginoo sa imong panginahanglan. Lahi man ang gibuhat sa mga Kristohanon karon. Nangita man sa panginahanglan, gikalimtan ang obligasyon nga gihatag sa Ginoo. Ya din man na nagsugod ng sipyata, fathers. Because if all the fathers in churches, just like Joshua who stood before the people and said, As for me and my house, we will serve the Lord. Di sunod si wife, sunod ang children. Ang bana magyud, ang amahan magyud may muuna og banog mga kaigsunan. Mabito ni ang giskutan diri si Abraham. Dili si Sarah, kay si Sarah sa dihang giistorya siya sa angel, gikataw-an niya. Katawa siya.
Sa akong edad, manganak pa ko. Ha, ha, ha. Funny, funny. Mo nakapait. Pero si Abraham, ang iyang pagtuo mga kaigsunan sa Ginoo, dili matupngan. Kung ingon anak pa lang ang mga men karon sa church, mga igsoon, nga sa dihang unsay makita nila sa Bible, I will believe in this word. Kay iyan ni sa Ginoo. Nindot kay dagan sa pamilya sa mga membro sa simbahan. Dili nila ibutang sa ilang kamot ang pag-provide sa ilang family. Kundi gisalig nila sa Ginoo. And what kind of blessing ang mada sa amahan ngadto sa ilang pamilya? Abundant blessing. Dili ka ng blessing nga mo ray makaya o ray makaya nimo. Sultihan ta mo mga amahan, paminaw mo. Kung ikaw mo yan kamot para buhiyon na imong pamilya, wa na dyan kay panahon sa Ginoo. Because your time will never be enough. Your time will never be enough to sustain the needs of your family. Pero sultihan ta ka, if you are going to put your life into the hands of God, imong isalig, imong kinabuhi og panginahanglan sa Ginoo, then imong paminahon og tumanon ang gisugo sa Ginoo nga nag-ingon nimo, go and preach the gospel to every creature. Mga kaigsunan, ang Ginoo mo maoy mo panalangin, siya mo'y mo support, siya mo'y mo provide sa imong panginahanglan. Mo na nindot nga klaseng kinabuhi. Ang pangutana, hantod kanus-an nato i-twist ang kamatuoran. Hantod kanus-an nato tuhuan atong kaugalingon og dili ang Ginoo. Now let's go to Galatians chapter 3. Basig mingon mo ba kang Abraham ra na pastor oy? Ngano mag-apil-apil man ta? Galatians chapter 3. Verse number 6 to 9 mga kaigsunan. The Bible says, even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore, ato na ni, that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Kita naluwas ta, pinagis pagtuo, just like Abraham, mga kaigsunan. Wala man na usab ang pamaagis kaluwasan. Pagtuo ragyapon, wagi works. Amen? Works is just the result of our salvation. Mao na nga pagtuo niya sa Ginoo, it was counted to him for righteousness. Muna sa atong kaluwasan po, pagtuo ang gibasihan mga kaigsunan, ug sa dihang kita nagbarug dias pagtuo, naluwas ta pinagis pagtuo, na ihap na ta nga mga anak ni Abraham. In verse number 8, and the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Pagkanindutas kinabuhi ni Abraham. Sugod sa promise ni sa Ginoo kang Abraham, sa diyang wa pa siya anak mga kaigsunan, was extended to the heathen. Kita, naapil na ta. This is already New Testament. Church age na ni mga kaigsunan. Apil na taali. Maapil ta sa panalangin. Tanawa, the conclusion in verse number 9. So then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Now, mga men, asa naman ang panalangin? Asa naman ang panalangin na dala? Mauna gikinahanglan sa atong pamilya. Dili ang atong unsay kaya nato haguan sa kinabuhi. Kundili ang atong family, mga kaigsunan, nanginahanglan sa panalangin nga gisaad sa Ginoo kang Abraham. Maunay atong paningkamutan nga madaan nato sa atong family. And that is why, mga asawa, support your husband to serve the Lord. Ayaw ipasupot ang imong husband. Pangitang kwarta nito, kay gigutom na ni. The reason nga nung gigutom ang mga Kristohanon, tungod kay way kalag nga nadala sa trono sa Dios.
Wa gyud kay ikapuli mga kaigsunan sa obligasyon nga gihatag sa Ginoo nimo. Nothing could compare sa job nga gikan sa langit. Diri sa kalibutan. And there is only one job. Mapula na lang mong paminaw mga kaigsunan. Wa magyulay mensahe sa Bible. Ang atong trabaho is to go and bring forth fruit. And that your fruit should remain, the Bible says. We need to go and labor. We need to go and preach the gospel. We need to go and look for disciples. Make disciples. Not make money. Not make money. Mo na nasipyat sa mga men. Sa dihang ang men nasipyat ani mga kaigsunan, alangan unsay sundon sa mga anak. And that is why the problem nagpadayon ug nagka-worst. O tanawa, kung amahan ka karon and then you are not following God, look at your children. Are they following God? Unya makakita tas kinabuhi sa matag usa mga igsoon. How is the life of your children? O kamo mga anak nga nakita ninyo inyong amahan wa nagsunod sa Ginoo, how is the life of your father? Kay wala man ta, dili man pasabot nga ingon ana nang ginabuhi sa kawamahan, maingon ana pod akong kinabuhi. No. Everybody could make his own stand. I don't have a father who believes in God. Unya nganong karon ako nituuman. Sugod pa na sa panahon sa mga hari. Ngay hari nga wicked mga igsoon, unya ang iyang anak nahimong righteous. Nay amahan nga righteous, ang ilang anak nahimong wicked. Tagsa-tagsa ta nga mo desider sa atong kinabuhi. Karon unsa may mong gustong i-decide sa imong kinabuhi? Kaysa mosugod pag sa dili, bisag yang people pa ka, usa ka adlaw mahimo kang amahan. So what kind of life are you going to give to your own family? Na, remember, naanay blessing giandam. When you got saved, naanay blessing giandam. Ang ato na lang is we could bring it to our own family. Promise na. They which be of faith are blessed with faithful Abraham. Siya nga naluwas, siya nga naiya na sa Ginoo, siya nga nakadawat na sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo, panalanginan, kauban ni Abraham. Nya kay baw man tag unsa klaseng blessing naa ni Abraham? So, nganong gi-bless si Abraham sa Ginoo? Because he believed in God. How about you this morning? Do you also believe in God? Or you believe in yourself? Biyaron mga printa sa t-shirt na basahan ako. Believe in yourself. Unya ang be ug you gilahi og color. Be you. Believe in yourself. Mga igsoon, sa unsa pa nimong tuo sa imong kagalingon, unsa ka kagilngig. Ang imo ring mada sa imong pamilya ug unsa ra imong kaya. Pero di gyud nakakumpara, di gyud nakalabaw kung unsay kaya sa Ginoo para sa imong pamilya. Amen? So dapat kita mga men, dapat we will do our best that we could bring God's blessing to our family. Kay bisag wa nata ani kalibutan na, ang panalangin nga atong nadala sa atong family gikan sa Ginoo magpabilin bisag wa nata. Pero kung kita mo makigbugno sa kinabuhi, sa diyang mawa nata mga kaigsunan nga ang atong pamilya. They don't know where to go. They don't know whom to trust. Now, unsa man kinsa man diri makapasalig nga di ka mamatay. O kinsa may nakaibaw diri kanus ka mamatay. Every day should be a preparation day. Amen. Because any day bawian tas Ginoo sa kinabuhi. Amen. Now, kung watay giandam mga kaigsunan, the greatest preparation we could make to our own family is they could trust God.
They could see that only God can provide our needs. Only Him, mga kaigsunan. Kay kung wa pa na nimo mabuhat amahan, paminaw, kung wa pa na nimo nabuhat karon sa imong pamilya, nga imong masituate, nga imong family, nagbasa sa Bible, nituman sa Bible, wa pa nimo nabuhat ang imong obligasyon. Naningkamot pa ka sa imong kaugalingong paningkamot. Life will become more easier, mga igsoon, if we believe in God. Kaya di ka nasipyat, our success will only begin when we believe in God. Number two. Abraham staggered not at the promise of God. Unsa may pasabot na staggered? Ga-forward lagi, pero ga-sway ba? Way klarong, musakay mo sa kenan nga, maganaana ang dagan? Malipong ka, oy. Nag-sway, mga kaigsoon. Pero ingon sa Bible, sa atong mensahe diri, wala gyud siya nag-sway sa iyang pagtuo sa Ginoo. His faith is not wavering. Ang iyang pagtuo sa Ginoo sulid, mga kaigsunan. Kana ba sulid nga tuo ka? Pagtuo nimo sa Ginoo, mao ni unya pagkahuman ni agi kalisod, tuo ka gyapon. Dingon ablihan nako ang langit para panalangin ka, wa ni abli, tuo gyapon. Mo na grabe nga pagtuo nga way pag-wave. That is the kind of faith nga naa ni Abraham. Wala siya nag-staggered, mga kaigsuonan. In Romans chapter 4, ang kinabuhi ni Abraham nahimong panalangin sa New Testament. O hinaot nga mahimo ni panalangin nimo. Chapter 4 sa Romans and verse number 20 to 24. The Bible says, He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Unsa niyo paghatag og glory sa Ginoo, nga wa kay ampo-ampo ana yung gibuhat, nagtuo ka ikaw ang nakahimo ana. Amen. It should not be you. It should be God. Mo ni si Abraham, mga kaigsunan, sa iyahang kinabuhi, wa gyud siya naghunong og tuo sa Ginoo. Bahala nagbati iya makita, nindot iya makita, ang pagtuo, mga kaigsunan, nagpabilin nga lig-on. Mo na niyon ang Bible. Wa siya nag-staggered. He staggered not at the promise of God through unbelief. Gipramisan siya sa Ginoo, hanto na ang iyang edad, tiguang na siya, mga kaigsuonan, nagpabilin gyud siya tuo sa Ginoo. Sama sa kadaghan sa bituon ang imong kaliwatan, 90 plus na iyang edad. Wala gyud ni likoy ang iyang pagtuo. Kita madelay lang ang kuan, nagampo ta karon unya naabot na usa ka buwan, mingon na deta, wala ay. Si wala oy. Karong hapon, istoryahan nato si Caleb. 40 iyang edad, nga giingnan siya sa Ginoo, si Caleb. Unya, pagka 80 na siyang edad, mga kaigsunan, nagtuog yapon siya. Kay giingnan siya sa Ginoo at the age of 40. Unya, excited kay siya. Ang akong kusog ron, sama sa akong pagka-40. Ang tanawa mga Kristohanon ron. Naluya na kay ngano man o sa kabuan ako o sa katuig na ko gapaabot sa panalangin, magyud panalangin abot. Pag abot sa panalangin, wag kay kibaw. Mo na excited ang tao, mga kaigsunan, because nangalagad ka sa Ginoo, nituo ka sa Ginoo, pero wa pa ni abot, nangalagad mo ko sa Ginoo, nituo ko sa Ginoo, excited ko gyapon. Mo na nindot nga pagtuo, mga igsoon. Nga kanang pagtuo nimo nga sigurado ka nga nabuhat gyud tinuon. Dili kay tutuo ra. Usa may kilainan na sa wa pa ka naluwas, di ba? Tutuo gihapon to. Bisag unsay madunggan tuhuan. Nya pagkadungog sunod ni contradict sa pikas, tuhuan tanan. Usa man gyud mo pagtuo gyud. Right? Now, Abraham staggered not at the promise of God. Verse 21, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. O, nakita na mga promises sa Ginoo sa Bible? Uy, mga men.
When you read the Bible, can you see God's promises for you? So ayog likoy-likoy, tuhuin na mga kaigsunan that God, whatever He says in the Bible, He is able also to perform. Ang Ginoo dili ni istorya lang. O na mutuog yun ta, mga igsoon, unsay gisulti sa Ginoo. Kadaghang nindot nga mga verses, nga atong pwedeng kuptan, Lord. Ako ning kuptan sa akong kinabuhi. Mahitabo man ni or dili, imo ning gisulti, ako ning tuhuan. Bulahan ka sa lalaking tanan. Amen. Bulahan ka. Now, verse 22. Tanawa, unsay gisgot diri ni Apostle Paul. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Now, it was not written for his sake alone that it was imputed to him. It was not only for him. Para kakinsa pa man di ay pastor, kanang saad si Ginoo. Look at verse number 24. But for us also, claim it. God promised Abraham a blessing. And God said, mga kaigsunan, for us also. Dili ra to para kang Abraham, kundili para sa to sa tanang naluwas, pinagis pagtuo. To whom it shall be imputed if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. If you believe, success begins when you believe in God. So susihay mong kinabuhi. Kay ang pagtuo mga igsoon, wala ni gisulti lang. Ang pagtuo na ani makita sa kinabuhi. Dili kay, abi kay gisulti nimo, nito ako sa Ginoo, nito ako. Unya pagkahuman, wa man nakita imo pagtuo. Di ba dapat ang pagtuo mo work? O nituo mo, nya wa mo ni work. Di man gani magsilbi gani nga nang-apply kag trabaho nya gani. O sige, congratulations. See you next week. Word na to. Kung di ka mo tuo, di ka mo tunga. Pero nga mo tunga lagi ka. Wa pa'y 1 week ko, di tunga na ka. Kaya nituo ka, giingnan ka, congratulations. Mo naasa man na to pagtuo. Naasa tao. Wala sa Ginoo. Kadaghang promise sa Ginoo, mga kaigsunan, come to me! Kamong nabugatan o pag-aanon ako ang inyong kinabuhi. O asa man tamudagan kung nabugatan ta. Di ba sa kalibutan? Tanawa, asa check-up, asa imong pagtuo mga kaigsunan. Kwanta, likoy ang atong pagtuo, galikoy-likoy. No? Di ta ka straight ba nga Ginoo ra gyud akong tuhuan gyud magkinaunsa man ang kinabuhi. Muna ko nanghandoy jud ko mga kaigsunan. Nga kaning inyo kinabuhi, sinalig yun na si Ginoo. Way laing gisaligan ka ba? Ang Ginoo ra gyud ang imong saligan ug wa nay lain. O ngano di mo kasalig sa Ginoo? Masalig mo sa inyong kaugalingon. Hilumas mga men oy. Unsa man in town inyong sala oy? Men, inyo ba yarong kuan? Inyo ba yarong instruction? Inyo rong Domingo ha? Ayaw mo gulgool diha? Men, sad biya ko. Di ba? Ato ni. O tabla tani. Pero masakit gyud kung wa ta nito. Malipayon ang nagtuo maminaw ani. Okay, uy, panalangin dito akong gibuhat di ay. Amen? Kaysa magtuo lang ka, nalay ko'y panalangin. Mura kay tao ni tuo mga kaigsunan nga nakadaog ka $250,000. Unya, i-click lang ni nga link. Ikaw na niyo gikawatan. Wa lagi ka nag-question sa mga unang, ano nakadaog man ko? Diin man siya, asa man ni dapit? Ang imo na dituo ka nga nakadaog ka.
Nawara, ikaw among napilian, ang imong number, nakadaog. Ngano nakuha man niya akong number? Wadyo kay pagpangutan na ba? Pero giingna ka, nakadaog ka, tuo na yung ka. Pislit na yung ka sa link. Reply na yung ka. Human. Pagtanaw nimo sa imong account, wa na, nahak na. Ang imuhang bank account, pahak na. Nawagtang na imong gideposit. O tanawa, nga naman, tungod kay ang imo pagtuo naa sa kalibutan. Wala sa Ginoo. Because if you believe in God, mga kaigsunan, dili lang kay panalanginan ka, proteksyonan pa jud ka. Promise na sa Ginoo. Amen? Number 3, Abraham was called the friend of God. Tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, mga kaigsunan, tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, niresulta, mga igsoon, og dako kaayog panalangin. Og ang pinakadako nga panalangin, he was called the friend of God. Kanindot na nang malipay magedita nga ang kunon ta, nga amigo ta sa presidente. Kada kong lipay atong estudyante, mga igsoon, nga si Vice President-elect Sara Duterte ang nimbarog nga proxy sa iyang parents. O kung ikaw to estudyante, ni-graduate ka, Vice President, ang imong kuyog. Di ka malipay, anak. Kaya ang ginikanan niya to sa abroad. Malipay ka, anak, oy. Giangkon ka ba? Giangkon ka nga special ka. Kaniyo, si Abraham giangkon sa Ginoo nga special. Yeah, remember ha, dili ra ni para sa iya, pwede sa ta mahimong friend of God. Gisulti na ba yan ni Christ? Ganaa siya tawgon nga friend. Kinsa man na? Kinsa man na? Ang mga disciples. Ang mga disciples. Mayon ka, ang friend ko sige no, disciple man ko. Unsa gani ni para mahimo kang disciple? Nag-disciple ka. You cannot be Christ's disciple if you do not have a disciple. Bring forth much fruit, and that ye shall be my disciple. Mo nagingon sa Bible. Are you listening? Oh, so, sa dihan naluwas ka, di pa ka disciple, oy. Pero sa dihang nag-discipleship ka, sa dihang namunga na ka, diha pa ka, mahimong disciple ni Kristo. Unya, sa dihang na-disciple na ka ni Kristo, gitawag na kaniya, I will not call you servant, I will call you friend. Amen? So, dili tanang membro sa church, friend ni Kristo. Kay ang friend ni Kristo katulang nag-discipleship. Unsa kanindot kung amigo ta ni Kristo? Unya dili kita nangangkon, siya mo'y mo angkon. O unsa kanindot ni kinabuhi ni Abraham nga ang niangkon nga friend siya sa Ginoo, ang Ginoo. O adto ta sa James. James chapter 2. 21 to 23. The Bible says, was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? Diba? Sa iyang works na proven nga ang iyang pagtuo, mga kaigsunan, grabe kayo. Wa na'y mulabaw pa ato. Nga pangayo niya ang anak sa Ginoo, unya pagkuman gipangayo og balik sa Ginoo, siya pagoy papatyon. Now, some people said, tanawa, works lagi ang kaluwasan, time sa paminawa sa. Verse 22, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Dili ang works mao'y nakapaluwas kang Abraham. Dili ang works mo nakaparighteous ni Abraham. Kundili ang iyang faith.
Maoy ni bunga og works. Amen? Unya, tungod ani mga kaigsunan. Verse 23. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Praise the Lord. Karon mga men, kaya ba naton tuhuan ang Ginoo ato na marong panahon? Unsay sugos Ginoo ron? Balik na sa ta. Go and preach the gospel to every creature. Now, sa imo bang kinabuhi naa ba na nga portion nga ni go ka to preach the gospel? Apil ba na sa imuhang kinabuhi nga mo go ka to preach the gospel? Hindi. Padung ka sa pagkahimong friend sa Ginoo. Because you believe in God. Pero kung sa imong pag-go every day is to look for money for your family. For your family, that is a noble thing to do. But for God, that is an insult to Him. Nganong insulto man, pastor? Dili di ay ni maayo di ay nga maghago ko para sa kong pamilya. Hindi ko man ang Ginoo, siya mo buhi sa imong pamilya. Imo siya giinsulto. Murag imong gingnan ang Ginoo, don't worry, Lord. I don't need you. I can manage. Kaya na kong buhi o na kong pamilya. O di ba insulto na? Di ba niyon ang Bible? And God shall provide all your needs according to His riches and glory. Di ba niyon ang Ginoo that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you? Ang need sa imong family, i-provide sa Ginoo. Ang imong unahon, ang righteousness of God and the gospel, ang imong unahon, mga igsoon. The kingdom of God. Kumusta imong kinabuhi? Maubay giuna nimo, maubay may tag mo na ulahi. Wa man jud, bisag sa ulahi. Paita. Amen. So kay paita man, pwede paita sa kinabuhi gyud. Ug unsay naa sa atong kamot, kaya ra kay mawa. Pero kung ang blessing sa Ginoo, mga kaigsunan, mo'y atong naa, unya gi-consider pagyud ka, gi-recognize pagyud ka sa Ginoo nga amigo ka. Unsa klaseng kinabuhi, unsay naata? Na? Importante kay mga kaigsunan ang pagtuo. Sa kinabuhi ni Abraham, ang blessing ni abot, and more than sa iyang gi-expect, because he believed. Now, it is your turn, mga igsoon. It is your turn. It is our turn today. Do we want the blessing of God? So if you want the blessing of God, kita mga papa, kita'y maguna-una sa pagtuo. Kani mga babay, dali ra ni sila mo wave. Dali ra ni sila patuuhon, dali ra sa ni sila mo quit sa pagtuo. Muna sila pinakakusog mas stress. Amen? Muna, ang ila pong rumbuhon dayon ang mga bana. Tanawa, wala isod ang bugasan. Tanawa, wala na tayo parabayad sa kurinti. Tanawa, wala. Ang mga bana po naglibog daw sa mga kung buhaton, ani. Adi, palayo sa Ginoo. The best thing you can do for your husband is to pray for him. Lord, please help my husband. We are in a deep poverty. Please help my husband not to depart from you. Di kaya mo nang iampo nung sa Ginoo, Lord, tuguti ang taon na kumbala, makatrabaho. Gisugo pa nimong Ginoo para imong bana magpalayo. Imong palayo din na pastor, makatrabaho. O tanawa, mo ni kasagaran, majority problem of all the pastors, magpaampo ang mga membro nga makatrabaho. Sa diya makatrabaho na, di nakasimba.
Di ba? Di nakasimba. Unya maglain ng naong kay ngano ma'am, sig magkaigo, musig kaigo. Di biya kaigon, naigo gyud ka. Kapoy ka ni mangigo lagi, pero unsa man ning mensahe, mangigo man gyud ning mensahe gyud. Kaya ba mga kaigsunan, ang mga pastor sa diha magbuhat sa mensahe, mangayo sa mensahe sa Ginoo. Ang kana mensahe gyud na siya, wa gyud nay mga point diha nga kani pangigo ni, wala oy. Pero sa dihang mawali na ang pulong sa Ginoo, nagi mga igo gyud. Ngano man, na mag-igo nun. Di ba? Pero dapat malipay ka kung ikaw naninguha ka nga maduol ka sa Ginoo. Ay, salamat Lord. Unya mag-expect ka Lord, ana sa guro Lord, kay para di ko mapalayo nimo. Maglain naman ni kani mga tao nga wa na. Nilikoy na ba? Maglain wag maigo. Pastor, mo gyud na isgutan is pastor. Ako gyud. Dili lagi ikaw lagi. Dili gyud ikaw gisgutan ani. Kitang tanan, mga kaigsunan. Imo lang giangkon tanan. Share po doy. Share to your neighbor. Pero tinuod ni mga igsoon, believe in God and the blessing will begin. Success begin when you believe in God. Amen? Okay, atong i-review. Asa nagsugod ang panalangin ni Abraham? Tuwara. Abraham believed in God. Sugdi diha. When you hear the message, believe. When you read the Bible, believe. Ayaw gimo ang pagbasa sa Bible nga mura la og kanang ritual ba? Mura lag ritual. Basa ta kay unsa man ay magibasa? When you read the Bible, you are listening to an instruction. Amen. No? Instruction eh. So when you read the Bible, expect nga naa kay something to do. Mas may magani, nga nagbasa nimo sa Bible, ayaw hunungi sa hanton nga dili mo ingaw na ginog something to do. Kung willing jud kang mudo. Dahil ka magbasa ka niya, may something to do. Lord, unsa man ni Lord? Ay, wa man something to do akong gibasa. Padayon lang. Kasi bako man, basta budget na ko, 5 verses a day. Unto today, diri taman. Ang uban, 1 chapter a day. Kugihan kay no. Wag yun, naangkon bisag usa. Ang uban yun, piting paspasa. Tuyok na, kada tuig. Ang Bible, mabasa, hurot. Pero ang kinabuhi, nagpurot-purot pud ang sala. Wala application ba? Tayo panaminaw mo? Ang pagbasa sa Bible is to receive instruction. Believe in what you are reading. Number 2. Abraham staggered not at the promise of God. I-promise sa Ginoo, wag gyud siya nilugak mga kaigsunan. Wala gyud siya nag-ikis-ikis sa pagtuo. Ang gitawag ana sa Bible is wavering. His faith did not waver. Number 3. Abraham was called the friend of God. Wala siya nangangkon. Wag yun ako nadunggi nga si Abraham nangangkon. Friend biya ko sa Ginoo. Pero ang Bible mo'y nagdeklarar nga si Abraham friend sa Ginoo. Gideklarar na ni Kristo, you can be a friend of Christ. But you should know how. You should know how. Make disciples. Make disciples. Kay mas sayon gyud ihangyo ang amigo kaysa dili amigo. Amen. Tayo pa naminaw mo? Mas sayon istoryahon ang amigo bisan pag mamukaw ka. Bisan paghasulon nimo siya sa kadlawon. Kay amigo man. Mumatag gyud ka. Nga naman, kay ang amigo, di gyud ka mao, mulingiw. Amen.
Oh. Labaw ng Ginoo. Kung dili kalingiw ang tao sa iyang amigo, labaw na ang Ginoo. If you are the friend of Christ, mga kaigsunan, mas sayon iampo. Mas sayon ipangalagad. Mas malipayon ka sa imong kinabuhi kay nagkuyogod mo. Amen? Pero kung what you kay planong malipay, padayon lang sa imong pagbaklay. Or you are going to ride God's blessing. So diyan mo igsoon, wala gyud amount of money nga ang Ginoo moingon dakuha po na nimo gipangayo anak ko. Wala. As your faith grows, money will become smaller. So diyan magtaas sa imong pagtuo ba? Ang value sa money magkagamay. Magkagamay. Kana personal experience na namo. Si Eunice hadlok kay nagpresyo. Sa diyan bago pa may naminyo, agayang tan-awon tag. Unya nigtan-aw niya sa tag, pagdili gani sibo sa iyang presyo sa iyang una-una, di na mao. Di na mao. Hantod na panday mga kaigsunan. Nagsaka ang pagtuo. Karon pertinag isuga. Nga di man ko makaingon pod nga ako may nakapadako sa iyang pagtuo. Her personal walk with the Lord. Kay ako di ko makapadako sa inyong pagtuo. Ang imong personal walk with the Lord ang makapadako sa imong pagtuo. Amen? Are you ready to believe? So be ready, mga kaigsunan sa imong kasing-kasing. Because there's a lot of things that you're going to experience before you can reach the point of becoming the friend of God. Daghan pa kay kag latason nga mga pagsulay. I-make sure gana sa Ginoo nga real ba na imong pagtuo niya? O nituo lang ka tungod kay? Lahi biya na. Nituo ka kay na I promise. What if kuhaon ang promise? Mo pabilin pa ka? So praise God, mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Abraham. Another example of faith. Pagtuo, ang pagbilib sa Ginoo, mga kaigsunan, nga nagdala og success. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the wonderful message that you have given us this morning. Thank you for the life of Abraham nga nahimong example sa mga amahan. Lord, nindot kaayo ang imong gi-promise namo nga ang blessing nga imong gi-promise kang Abraham apil mi na mga luwas. Thank you so much, O God, for that assurance. And please help your people to believe in you, to believe in what you taught us from your words. To believe even, lisod Lord, ang pagtuman ni ini. Because there is nothing that we could replace sa bisan unsa aning kalibutan, Lord, sa imong kabubuton, sa imong pamaagi. So please bless all the fathers today to recognize their weakness and to recognize their mistakes and to confess it to you, O God, this morning. And please help them to stand for you, to bring the blessing that you promised to their families. Thank you, Lord, for this invitation this morning. Please bless your people, O God, the men of this church, to respond to this message, O God. And please bless also their wives to pray for their husband, and their children, O God, to pray for their fathers. Thank you, Lord, for this opportunity to come. Let this be done for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. All the fathers